Our topic po for today is, tanong po ito, why many believers are not growing spiritually? Tama ba? Why many believers are not growing spiritually? Maybe, isa po ito sa question din ninyo. Sa inyong buhay, that this is our topic for today, for this morning. So, why many believers are not growing spiritually? Bakit po maraming mananampalataya ang hindi lumalago spiritually? Or maybe, isa sa mga tanong mo sa sarili mo ay, bakit kaya hindi ako lumalago spiritually? Or maybe, your growth is very fast or slow. You know what, kapatid? I know that we have a question in that. Am I right? Hindi yung ako lang nagtatanong na, bakit kaya hindi ako lumalago? Why? Is there something wrong with me? Is there something wrong with my spiritual growth? Introduction pa lang po ako, pero parang pauwiin nyo na ako. Hallelujah! So ano po ang status natin ngayon? What is your status right now, being a Christian? Are you growing spiritually or are you struggling with your spiritual life? Or you're not growing spiritually, maybe. Hello? Whatever your condition right now, mga kapatid, I urge you, brethren, to embrace this teaching. And also, we're going to gain knowledge and wisdom from it. Amen po ba? So once again, uulitin ko po, I repeat it again, our topic for today, why many believers are not growing spiritually. Bakit po? Bakit? Paulit-ulit po ako. Bakit po ito tinatopic natin? Dahil marami po ang mananampalataya that they are not growing spiritually. It is important for us, brethren, to grow spiritually. As a believer, as a disciple of Christ, bilang mananampalataya at tagasunod ng Diyos, it is so important for us. Maybe you're not aware of it. But right now, mga kapatid, we're going to learn this. And I hope, hindi niya ako hahabulin paglabas. So, kasi po, mga kapatid, mas na-i-enjoy po natin ang ating buhay Kristiyano kapag tayo ay nag-grow. Kapag tayo ay nagbabago. It is very important that we grow spiritually. When we are growing, we are changing. Amen po ba? If we are not growing, we are not changing. Do you believe in that? At hindi po tayo magbabago talaga kapag walang paglago. Hindi din tayo mag-grow sa Lord as gusto yun yung ng Lord sa atin. Also mga kapatid, I believe we have a lot of things na mapagtagumpayan natin sa mundong ito if we are growing spiritually. Kapag tayo ay lumalago sa spiritual life natin, we have a lot of things to conquer. Amen po ba? We live victoriously if we are grow spiritually. Marami po tayong ma-overcome na mga bagay sa mundong ito. The reason why we are struggling sa buhay natin, sa mga pangailangan natin, sa mga challenges natin, sa mga pressure is because we're not growing spiritually. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Why a lot of Christians are struggling? Bakit maraming mga Kristiyano na nagsa-struggle sila sa buhay nila? Because they are not growing spiritually. Mahalaga po na lalago tayo spiritually. Dapat mas angat yung growth natin kaysa sa mga struggle natin sa buhay. Dapat mas angat
tayo sa mga hinaharap kaysa sa mga problema natin. Mas angat yung faith natin. Amen po ba? Sabi ni Sis Iya kanina, iyakin daw siya. Iyakin din ako. So, hindi na tayo nag-iiyak. Hindi na tayo iiyak. So, mas angat dapat yung growth natin kaysa sa mga trials natin. Kaya mas mahalaga na lumalago po tayo. I-compare po natin yung level of faith po natin, yung level of growth po natin sa ngayon. Ano po tayo? Isipin po natin. Evaluate po natin. Just evaluate yourself right now. Magkaroon po tayo ng evaluation sa sarili natin. Sa mga nararanasan po natin, sa mga challenges po. So that we can overcome all those challenges in this life. Amen po ba? Introduction pa lang po ako, pero galit na po kayo sa akin. So here, we have a text po. Babasahin ko po. In Hebrews chapter 6 verse 1, therefore, leaving the discussion of the elementary principle of Christ, let us go on to perfection, not lying again to the foundation of the repentance from dead works and of faith toward God. So ito po ay, therefore, leaving the discussion of the elementary principle of Christ, let us go on to the perfection. So in other translation po, let us press on to maturity. Let us leave the elementary teaching. Let us move forward. Let us go for it, mga kapatid. With all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our passion. We should grow. We should mature our faith in the Lord Jesus Christ. In 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. But grow. Apostle Peter wrote this to all the Christian doon sa nakakaranas po ng matinding persecution and challenges. He said, grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. Tap your neighbor. Said, grow. Grow in the grace. It is powerful, brethren, in 1 Corinthians chapter 13, verse 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the way of childish behind me. So, ito po yung sinasabi ni Apostle Paul. When I became a man, I give up a childish way. This man and child na word, mga kapatid, was a comparison to speak maturity. When I became a man, sabi niya, I gave up a childish way. So makikita po natin dito kapag tayo ay lumalago spiritually, iniiwan na po natin yung mga childish way. Amen po ba? Apostle tell us that when he was matured, he spoke like a child. He spoke like, when he was not matured spiritually, he spoke like a child. When he was a baby spiritually, yung baby pa po. Nakaranas naman po tayo ng baby pa tayo sa spiritual life po natin. Amen po ba? When we was a baby, we spoke a childish things. Malalaman po natin kapag ikaw ay baby na Christian, you reason like a child. You speak like a child kapag nagre-reason out ka po. Malalaman po natin yon bilang isang Kristiyano kung ikaw ay hindi pa nagmamatured. Pero sabi nga ni Apostle Paul, when he was matured na, when he was a man, matured na po siya noon spiritually. So, give up niya yung childish way. Are you willing to give up your childish way? Hallelujah. So, mga kapatid, kapag ikaw ay nag-iisip katulad ng bata, you are not growing
as a Christian. So Apostle Paul encouraged us to let us matured. Amen po ba? Let us give those childish thoughts we have as a Christian. Because Christ expect us to grow spiritually. Yun yung ine-expect po sa atin ng Diyos. The level of the movement of God, the level of manifestation of God in our life, even the level of the blessing that you have to receive. Depend how upon your spiritual maturity. Depend upon how your spiritual growth is. In our text for today, brethren, show us that we are challenged, that we need to grow spiritually. Now, I want to ask a question. Are you growing spiritually? Why? There is a lot of Christian ang hindi lumalago spiritually sa kabila ng kahit punta ng church, sa pag-a-attend ng conference, active sa lahat ng gawain, at kung ano-ano pang gathering. Pero bakit? Marami pa rin sa atin ngayon ang hindi lumalago spiritually. Nag-a-attend na rin tayo ng mentoring na rin kayo, no? Mag-mentoring na kayo. So, active tayo sa lahat, but we are not growing. Hindi po tayo lumalago spiritually. Now, I have a 5 reasons why a lot of Christians are not growing spiritually. Why many believers are not growing spiritually? Ito po, number 1. No desire for it. No desire for it, that means no desire for spiritual growth. One of a main reason why many believers today are not growing spiritually is that no intention, no action, no manifestation. If we don't have a desire, we don't have intention, we don't have hindi tayo nag-a-action, there's no manifestation. I want to ask you this morning, do you have a strong and deep desire to grow spiritually? Kapag wala po tayong deep desire sa puso natin, we don't have action. Hindi tayo gagawa, hindi tayo kikilos. If we don't have a desire, there's no manifestation. Magkakaroon lang po ng intention if you have a desire. At magkakaroon lang po tayo ng desire kapag nag-a-act po tayo. Amen po ba? Hindi tayo gagalaw, hindi ka gagawa ng paraan para ikaw ay lumago kapag wala kang desire. At kapag wala kang desire, wala kang action, expect that there's no manifestation in that. There's no manifestation of growth sa iyo. Of course, how can you expect fruit if you did not plant a tree? Amen po ba? Ganon lang po iyon, mga kapatid. Do you have a desire to grow? You're going to church for how many years? But you're struggling to your spiritual growth. Marami pong mga reason. Kaya hindi po tayo lumalago dahil maraming mga reason na tatakpan na yung desire natin to grow spiritually because there's a lot of reason. Natambakan na yung desire mo dahil sa lahat ng marami kang rason sa buhay. I want to encourage you this morning na huwag kang pumayag na matakpan na ang desire mo to grow spiritually, mga kapatid, in these things of this world. May mga bagay dito sa mundo na nagmamalasakit tayo kaysa sa malasakitan natin yung pag-grow natin spiritually. Andyan pa ba yung alab sa iyong puso, sa dibdib mo'y buhay? O di ba, lupang hinirang yon? Yung mag-grow ka spiritually, yung nagdi-desire ka talaga, Lord, I want to grow. Gusto kong lumago. Ayaw ko ng ganitong buhay.
Yung pa-church lang, tapos pag uwi, wala na. Zimbabwe. Simba, uwi. Simba, uwi. Ganon tayo as a Christian. Marami tayong reason. Kung pag wala po tayo, hindi po tayo mag-a-act in that situation, hindi po tayo magdi-desire, wala pong mangyayari sa spiritual growth po natin. Am I right? Okay, number 2. Tied up more excuses. Reason why many believers are not growing spiritually, number 1, no desire for it. And then number 2, tied up of more excuses. We tied up in all excuses. Nakatali tayo sa mga excuses, and I believe that we are not growing spiritually kapag nakatali po tayo sa napakaraming excuses natin sa buhay. Listen to me. Excuses kills our growth. Amen? Hindi ka pwedeng mag-expect na lalago ka spiritually, mga kapatid, if you have a lot of excuses in your life. You will be a prisoner of your excuses. Some of us, you know what? You are blessed to have a pastor. Ilan po yung pastor dito? And you are blessed to have a beautiful bishop na it's like a mother to you. Na laging nag-i-encourage sa inyo. But sometimes you have a lot of excuses in your life. May nakausap po. Ay, hindi ko po i-mention yung name. May nakausap po ako dito. Sabi ko, you know what, kapatid? Dapat ano kayo sa pag-devotion nyo, yung ganito. Nag-sharing lang kami. Ang hirap po kasi dito, pastora, ng buhay sa Canada. Yung buhay sa Pilipinas, hindi ba mahirap? The God in Philippines and the God in Canada are not the same? Hello? Pareho lang po yun. Pero natatakpan lang po ng excuses tayo. Amen po ba? So don't expect growth if you have a lot of excuses. We can grow when we learn to embrace challenges, pressure, stretching, and challenge, mga kapatid. When we embrace challenge, when we embrace pressure and stretching in our life and changes, we're growing. Huwag mong alagaan ang mga excuses mo if you want to grow spiritually. Hindi po ako bago sa abroad. I've been an OFW in Israel for 12 years. And I know the lifestyle if you are in abroad. But as a Christian, huwag po dapat nating hayaan na yung mga bagay sa buhay natin ay yun yung maghihinder sa atin. Yung mga excuses po natin, yun yung hadlang para sa paglago po natin. Amen po ba? We are so blessed kasi meron tayong church. Meron kayong naaatinan ng ganito. So it help you grow spiritually. We can only grow if we learn to embrace the challenge, if we learn to embrace the pressure, if we learn to embrace stretchings and change in your life. How many of you want change in your life? Praise God. So you need to embrace the challenge. What is the challenge? Isang challenge po yun, yung may night of fire kayo, a-attend kayo ng prayer. Ay naku, sabi ng iba, ay naku, pagod na nga ako sa trabaho, inaantok na ako noon, may anak pa ako, may ganito, a-attend pa ako, tapos meron pang Saturday, meron pang Sunday. Wala na! Come on, I'm talking to somebody. Pagod na nga ako sa work, magna-night of fire pa, pwede bang bishop, sa bahay na lang kami manalangin? Ganon yung mga reason natin. Praktikalan po ito, praktikalan. Huwag niyo po akong habulin mamaya pa sa labas ng We should embrace the challenge. That is a challenge for you. Tingnan natin kung sino nag-embrace ng challenge, mag-attend ng night of fire. A challenge of pressure din yan sa inyo. Do you want to embrace that? Stretching.
Yan po, if you want to grow spiritually, you need to learn how to embrace the challenge. Amen. You know what, church? We have a lot of things na mararanasan natin sa buhay na ito kapag marunong tayong mag-overcome ng mga excuses natin sa buhay. Amen po ba? So stop making excuses. Number 3, saglit lang ako, alam ko magugutom kayo. No devotional lifestyle. Many believers are not growing spiritually. The reason is no desire for it, tied up of more excuses. Number 3, no devotional lifestyle. No devotional lifestyle means time with God, mga kapatid. You need to establish reading the Word of God and praying. How many of you nagre-read pa kayo ng inyong Bible? Do you have a Bible with you? I have mine. Okay, ilang taon na tong Bible, galing pa to ng Israel. Dala-dala ko papuntang Canada. So sa atin po kasi ngayon, nakadependa po tayo sa cellphone. Nawala na yung Holy Bible. Paano na matawag yung cellphone na holy? Marami kayo diyang pinaglalaroan. Kung ano-ano yung binobrowse nyo, in-scroll nyo. So do you have a lifestyle of devotion? Time with God, mga kapatid, reading His Word, praying, that is called devotional lifestyle. Amen? We should have, tawag po natin dati niyan is quiet time. Ngayon is devotion. Bakit devotion? Hindi yung ibig sabihin na devotion, 1 year ka lang nagpapanata, devoto na daw tawag doon. Kapag once a year ka lang, that is not a devotion. A devotion is every day. That is your lifestyle. Amen po ba? Quiet time. Every day we have time to read to the Word of God. Mga kapatid, if you want to grow spiritually, hindi po tayo lalago sa preaching lang. O baka sabihin nyo, hindi pala ako lalago sa preaching, hindi na ako mag-church. Hello? Imagine, isang linggo ka lang nakikinig ng preaching ng pastor mo. Paano ka lalago niyan? O ikaw nga, yung physical na katawan mo. Isang beses sa isang linggo mo lang pakainin. Ano na yung itsura nun? The same with our spiritual life, mga kapatid. Baka sexy ka na nun, once a week ka lang kumakain. Diet. Come on. You need to feed your spiritual life. Kailangan po natin yun. Huwag niyo pong iasa kay bishop, huwag niyo iasa sa mga pogi niyong pastor. Yung growth niyo. Lahat sila mga pogi. Nakita ko yung mga pastor niyo, pupogi pala ako ng pastor ni bishop. In a way, maganda din naman si bishop. Kaya, pag maganda ang bishop, syempre maganda of course. Pero mas maganda ako siya. Ako yung nandito. Hallelujah. So, help yourself, mga kapatid. Hindi po kayo lalago sa preaching lang. You need to establish a personal time with God. Amen? Kung wala pa po kayong devotion, wala pa kayong devotional lifestyle, simulan nyo na po mamaya. Agad-agad. Simulan nyo na po mamayang gabi. Talk to God. Read His Word. Kung maaari sa Bible po kayo magbasa. Kasi kapag sa cellphone kayo magbabasa at may tatawag, wala na, nakalimutan mo na. And then may magchat-chat sa'yo, nandun ka na sa chat, naiwanan mo na yung binabasa mo. Amen? Am I right? So try to open your Bible. Kahit gaano ka kabisi, magkaroon ka ng quiet time, quality time with the Lord, and pray. Our first ground of growth, tandaan po natin mga kapatid, our first ground of growth is God's presence and God's Word. You should plant yourself to the presence of the Lord. Amen po ba?
Itanim po dapat natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. So you need to establish time, devotional time, prayer life. You should read your Bible. Read your Bible, pray every day. Sabi ng mga kanta ng mga bata, pray every day. O mag-pray ha, not worry every day. How long have you been a Christian tapos hindi mo pa nabasa ang buong Bible? Ilang taon na ba akong Christian? Nung nag-start po ako nakilala ko ang Lord sa youth camp na yun. Pag uwi ko ng bahay, nag-start ako magbasa ng Bible. I started in the book of Isaiah. And then I go back again in the book of Genesis hanggang Revelation. 4 times ko nang nabasa yung buong Bible. Praise God. So ikaw kapatid, ilang beses mo nang nabasa yung buong Bible? Baka nga natapos mo yung buong series ng Korean, tapos yung Bible mo hindi. Mga K-drama, nabuo nyo yun. Yung Bible nyo, hindi nyo nababasa lahat. Yung mga teleserye, mga telenovela, nasusubaybayan nyo yun. Tataranta na kayo kung anong oras na doon sa Pilipinas or anong oras sa pinapanood nyo. Natapos nyo yung buong pocketbook, ano yung Bible, hindi. Mahiya naman kayo. Hallelujah. Mahiya naman kayo sa sarili, mahiya naman kayo kay Lord. Yung buong Bible, hindi nyo nabasa, ilang taon na kayong Christian. Practical teaching na to. Basahin po ninyo yung Bible. This is the map of our life, mga kapatid. It helps us to grow spiritually. Amen? Number 4. Number 4 na ako, 5 lang yan. No discipler or seal leader. Alam niyo po ba kapag, sort of testimony lang po. Lumago po ako lalo as in my spiritual life, yung nagkaroon po ako ng discipler. And that is my brother-in-law. Yung asawa ng kapatid ko, he was our district superintendent. Yung DS po namin sa Aklan. Siya po yung nag-mentor po sa amin. Doon po ako talaga lumago spiritually. He discipled kaming dalawang mag-asawa, dinisciple niya kami. So if we have, tawag po natin sa leader, yun po yung may isang tao na ginugroup po kayo, and then may isang tao na magli-lead sa'yo. Tawag po doon ay leader. Nakita ko po, meron na po kayo dito. So isa po yan, na it help us to grow spiritually. You need someone to help you grow. Like you have a family. You need a mother, you need a father, tuturuan ka ng nanay mo, ng tatay mo, kung paano mag-walk, kung paano kumain, kung paano magsulat. Ganon din ang iyong leader. Ganon din ang iyong discipler. So, you need to grow spiritually. They can help you, mga kapatid, to grow spiritually. Your discipler, your leader. Hindi ko po naabot hindi ko po naranasan yung ganitong mahaharap ako sa inyo, mag-speak ako dito sa Canada kung hindi po ako na-disciple ng mabuti ni Pastor Yong. Ang lupit pong discipler yun. Sinasabi ko sa inyo, tumutulo yung sipon at luha ko dun. But I praise God in his life because God used him for me to grow in my spiritual life. So when you have a spiritual authority over you, mga kapatid, you have the opportunity to go to the next level. Asahan po natin yan. You have someone to push you. You have someone to help you to go out for your comfort zone. I was so blessed when the first time I met Bishop Lato. You know what? How she was push me, encouraged me. I was so amazed. I was so blessed na na-meet ko po siya. Kasi nung first time kong pumunta dito and then
That time, yung pakiramdam ko, yung lungkot na lungkot ako, sabi ko, ang lungkot naman ng buhay sa Canada. Nakikita ko yung mga kahoy, walang dahon, parang mga patay naman. Tapos nakakasalubong ko yung mga tao, kapwa mo Pinoy, na nagkakabanggaan na kayo sa bus, ni wala man lang ni hi, ni ho. Sobrang lungkot ko po nun. Nasasaktan po ako. Sabi ko sa maganda kong sister-in-law, ayun sa likod, si Mi Amor. Sabi ko, Amor, bakit ganito dito? Ha? Bakit ate? Bakit ganito dito? Sabi ko, seems like yung mga kapwa mo Pilipino walang pakialam sa'yo. Sobrang lungkot ko, ang bigat po ng puso ko that time. And then yung Sunday dito na po ako, sabi nung hinag po ako ni Bishop, I feel like hinag ako ng mother ko. I don't know. But I feel relief that time. Nung hinag niya po ako. And then sabi niya, I was so touched with her word. Pastor J.M.'s family is my family too. Doon po nag-ano yung puso ko, and then pumatak po yung luha ko. Na-touch po ako doon sa encourage niya. So, you need someone, spiritual, kailangan mo ng isang tao na magpupush sa'yo, mag-i-encourage sa'yo to get out to your comfort zone, mga kapatid. If you want to grow, sila po yung mga, if you want to grow spiritually, yun yung mga tao. Sila ang mga taong magpupush sa'yo. Sabi ni Bishop, okay lang yan. Whatever God plans in you, don't be hurry, it's okay. Sabi niya na, yan yung mga tao na magpapalakas ng loob mo. Para hindi ka na umiyak, di ba, Sis Iya? Sila yung mga tao na ilalabas ka sa comfort zone mo. Magko-correct sa'yo, magre-rebuke sa'yo. Willing po ba tayong i-correct at i-rebuke? Amen? Kasi minsan sa isip natin kay Lord lang tayo asa. Bahala siya, ayaw ko na. Ayan mo kapatid, you must be thankful if God send you that someone who lead you, someone who push you, someone who encourage you. You know what? That person is a blessing to you. They are a gift from God. We must be thankful for that person. May mga pastor po na ginagamit si Lord for us to grow spiritually. Kaya kapag kinukurik ka, kapag nire-review ka, huwag kang magtampo, huwag kang magalit sa kanya. You must be thankful for that person. Kasi if you want, kapag may isang tao na nagre-review sa'yo, nagkukurik sa'yo, ibig sabihin, meron siyang deep love sa'yo, meron siyang concern sa buhay mo. Amen po ba? So yung problema nga, ayaw nga natin kinukurik, ayaw nga natin ang nire-review. Tama po ba? Nasasaktan tayo. Tapos hindi na tayo mag-church. Ay, lilipat na lang ako doon sa church, mabuti pa doon. Ayaw ko na doon. Kasi lagi na lang ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Wala naman akong kasalanan. Ganon tayo minsan, magre-reason tayo. So kapatid, if you have that someone in your life, be thankful for that person. That is a gift. Mga endangered species po yan sila. Alam niyo po ba? Yeah. Bihira na lang sa mga tao ngayon ang magko-correct sa'yo, ang magre-rebuke sa'yo. Kasi gusto nila, i-comfort ka lang nila. That person, mga endangered po yan. Kaya matuwa ka, magalak ka sa kanila. Love them. Pahalagahan niyo sila. Yung bishop niyo, endangered species po yan. Yung mga pastor niyo na po, endangered species po yan. Love them. Bihira sa kanila ang nagkukorek, ang nagre-rebuke, ang magpupush sa'yo to come out to your comfort zone. Kasi karamihan ngayon sa atin ay ganito ang nangyayari, karamihan kapag ikaw ay may problema, mag-o-open ka doon sa kapatid mo. Alam mo ba, ganito, ganyan, sabi-sabi, ay kapatid, sige, okay lang yan, okay lang yung ganyan, huwag kang mag-alala. Kapag merong someone na
Kukorek sa'yo. I know you are a Christian. Sabihin niya ng ganon. You are not an actress. Stop the drama. Hindi ka artista. Tama na yung drama. Stand firm. O babanatan ka niya yan ng word ni Lord. Amen. Iko-comfort ka niya na, it's okay. You can go for it. God will help you. Hindi sasabihin niya, ay, ganyan nga din ako eh. Sige, magsama na lang tayo. Yun yung gusto natin sa isang tao. Ayaw natin sa isang tao na nagpupush sa atin. Amen po ba? Find that someone, brethren, who will help you grow. That someone has courage to correct you, to push you. That person who will tell you that you need to come out to your comfort zone. Get rid those people that comfort you, not helping you spiritually, hindi makakatulong sa iyo sa paglago mo sa spiritual life mo. Amen po ba? So I thanks God if you send someone who is concerned for your growth, willing silang i-correct ka, willing silang kahit nasasaktan ka, okay lang. Kasi that person loves you so much. A greatest growth comes from correction and rebuke. Do you believe in that? Again, a greatest growth comes from correction and rebuke. Walang hindi lumalago kapag hindi ka nare-rebuke at nako-correct. Amen? Kapag marunong kang mag-handle ng mga correction and rebuke, you're matured enough to handle that pain. Amen po ba? Hindi ka makakaalis sa comfort zone mo, sa pagiging lukewarm mo, sa pagiging kawalan mo ng gana sa Word of God kung walang isang tao na magko-correct sa'yo. Walang isang taong mag-guide sa'yo. God will not use you powerfully if you don't have someone who correct and rebuke you. Those people, mga kapatid, they are willing to correct you and rebuke you. Sila ay blessing. Again, they are a gift of God to you. Amen? Kaya, matuwa kayo kapag kinukorek kayo ng inyong mga pastor. Matuwa kayo kapag kinukorek kayo ni Bishop. Huwag kayong magtampo. Amen? You should grow. Diyan kayo lalago. Diyan mo masusukat kapag ikaw ay matured ka na spiritually. Because God wants us to grow. Magagamit lamang tayo ng Panginoon powerfully if we are matured enough. Amen po ba? Hindi tayo magagamit ng Lord as yun talaga ng gusto ng Lord sa buhay natin. Ano pa ba yung gusto ng Lord sa atin? Gusto ng Lord na mag-grow tayo. Amen? So embrace that correction and rebuke. Stop na natin ang drama, hindi tayo lalago doon. And whatever your challenges, whatever your trials, whatever your situation right now, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, may mga nagawa kang decision sa buhay mo that seems like it's not good, na hindi maganda, then learn from it. Get a lesson for that. And thanks God for the pain. Thanks God for the trials you have. Alam niyo po, kapag meron akong mga pagsubok sa buhay ko, iniisip ko yung kasunod noon, blessing. Kapag walang trials, walang blessing. Amen po ba? Tapos na ako. And last but not the least is number 5. Tagal oh. Bad culture. The reason why many believers are not growing spiritually is bad culture. Bad cultures are things that hinder most believer to grow spiritually.
Ano ba yung mga bad culture po natin? Example of bad culture is no devotional lifestyle. That is a bad culture. Wala tayong moment with God. Wala tayong oras sa Panginoon. Busy na lang tayo. Iniisip natin, puro dollar na lang. Hello? Wala tayong time. No involvement to the kingdom advancement of God. Ilang taon ka na dito sa heaven of worship? Matagal ka na dito, ilang taon ka na? 5 taon, 6 na taon, 10 taon, tapos ikaw pa rin yung ina-usher ni Sister Ana. Diyos ko naman. Dapat ikaw na yung nag-a-usher. Dapat ikaw na yung nagbubukas ng pinto, hindi ikaw yung pinagbubuksan ng pinto. Hello? Huwag po kayong magalit sa akin. Malapit na po akong matapos. Another example of bad culture is late sa church. Late sa church. Bad culture po yan. It will not help us to grow spiritually. Sabi ko nga nung nagkaroon ako ng iritasyon doon sa congregation namin kasi lagi silang nalilate sa church. Kapag hindi pa ako magpatugtog ng countdown, walang papasok niyan. Pero kapag walang countdown, doon sila sa labas. Magka-countdown ako niyan, lakasan ko, papasok silang lahat. Yung iba pa late. Kaya isang beses ay yung iritasyon ko ay na status ko, sabi ko sa Facebook. Sabi ko sa status ko, hindi reason yung malayo, kaya ka nalilate sa church dahil malayo ang bahay mo. Nalilate ka sa church, it's because malayo na yung puso mo sa Panginoon. Amen po ba? At nanahimik sila. Hindi reason na may marami akong inaasikaso sa bahay. Bago po mo, kaya na-late po ako, Bishop, marami po akong inaasikaso. Hindi po yun yung reason. The reason is that malayo na yung puso natin sa Panginoon. Kailan mo na-encounter si Lord? Nung na-encounter mo si Jesus sa buhay mo, you are in love to Him. Hindi pa nagbubukas yung church, nandyan ka na kahit nilalamig ka. Eh ngayon, ang layo na ng puso mo siguro, kapatid, sa Panginoon. Another bad culture is not faithful to their tithes. Ay, naku, sabi niya, ito na naman, tithes na. Hindi pa ako matatapos exhort sa tithes and offering. Tapos, hindi po tayo faithful sa ating pagbibigay. Hello? Minsan po, nanghihinayang tayo. One thing that I could testimony is sa buhay po namin mag-asawa, pagdating po sa pagbibigay, all out po kami doon. Kung anong meron kami, talagang binibigay po namin. Minsan nga po wala na, pero binibigay pa rin namin kay Lord. Masarap yung walang-wala ka na, kung anong meron ka, yun na lang yung ibibigay mo. God knows our heart. God sees our heart, mga kapatid. You must be faithful to your tithes. Because the reason why many believers are not growing spiritually is they are not faithful for their tithes. Another example of bad culture is yung matutulog ka sa church kapag nagpipreach ang inyong pastor at si bishop. Hello? Sabihin niyo, ay nako, pastora, sa church na nga lang mahimbing yung tulog ko eh. Kukontrahin mo pa. That is a bad culture. Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible mo, hindi ka na nga nagpipray. Pagdating sa church, matutulog ka. Hello? It will not grow us. It will not help us to grow. Another bad culture is
Yung nagpipreach ang inyong magandang bishop at inyong mga poging pastor ay busy ka sa cellphone mo. Hindi ka nakikinig. Hindi ka naglilista. Hindi ka nagsusulat. I was so blessed, kapatid. Meron talaga siyang notebook. Ako nga, pinaghirapan ko yung pero yung nagsulat talaga ako. Sabi ko, ang hirap naman pag walang laptop. Kailangan po natin yun. Alam nyo, sa devotional, hindi lang magbabasa ka ng word ni Lord. Magsusulat ka talaga doon kung ano yung word ni Lord sa araw na ito sa iyo. Isusulat mo talaga. Hindi pwedeng babasahin mo lang. Sa devotion po, ganun po yun. Kaya, makinig po kayo kapag dito sa church. Tapos, example pa ng bad culture is yung palakad-lakad at hindi nakikinig. Busy sa labas-pasok. Di nakikinig. Natapos na lang yung preaching, wala na. Pag tinanong ng si leader, ano yung natutunan mo kanina? Ay, kasi ganito, oo. Wala na. It's because na-busy tayo sa labas-pasok, hindi tayo nakikinig. Another bad culture is sabi ni Bishop, we should relax. Makinig po tayo. Another bad culture is, magagalit na kayo niya. Lagi niyong iniisip, nagutom na kayo. Kaya nawala na yung concentration niyo. Imbis na mag-concentrate kayo sa pinag-aaralan, sa word ni Lord, nakapokus ka na sa tiyan mo. Ay, Diyos ko, anong oras na? 1:00, 2:00 na, hindi pa rin tapos. Nawala na yung focus natin. That is example of bad culture. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, I want you to encourage this morning. We should grow for the knowledge of Jesus Christ. God will bless us if we grow. Mapagkatiwalaan lang tayo ng Diyos, ng kanyang mga promise, ng kanyang blessing, if we grow spiritually. Sino ba namang parents o sino ba namang ama ang hindi ang magtitiwala sa iyo kung nakikita niyang hindi ka pwedeng mapagkatiwalaan? Kailangan po nating lumago tayo. Mga kapatid, we are living in the last days. Ayusin po natin yung spiritual life po natin, yung spiritual growth po natin. Desire to grow spiritually. Embrace the challenge. Embrace the change. Magbago po tayo ng mga pananaw natin sa buhay. Huwag po natin pagmalasakitan yung mga bagay dito sa mundo. Prioritize your growth.